mahihiya ka na mag-alala. Are you ready? Amen. So our topic for tonight, worry is atheism. Ano ba yung worry? Pag-aalala. Ano yung atheism? Ang atheism ay denial of God's existence. Ibig sabihin, itinatanggi natin na ang Diyos ay nandito. Kasama mo, nag-i-exist. Pag ikaw nagwo-worry, as in, walang Diyos. So, pag ikaw nagwo-worry, you are an atheist. Ibig sabihin, ikaw ay isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Meron ba nun dito? Andyan ba kayo? So, ang sabi, ang nagwo-worry ay isang taong hindi naniniwalang may Diyos. Naniniwala ba kayo may Diyos? So, hindi ka dapat mag-alala. Bakit kaya? Bakit kaya inuutos ng Diyos na hindi tayo mag-alala? Huh? Proverbs 12:25. Heaviness in the heart of man make it stoop, but a good word make it glad. Ibig sabihin, ang kabigatan daw ng puso ng tao ay nagpapahukot. Ano ba yung hukot? Ganyan. Kuba na. Kita niyo yung mga may osteoporosis? Ito yung mga laging nagwo-worry. It is written. Kaya pag medyo nakukuba na kayo, ang daming kabigatan ng iyong puso. At ito ay ayaw ng Diyos. Na tayo ay nag-aalala. Pero sabi, ngunit ang mabuting salita daw ay nagpapasaya. Proverbs 17:22. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bone. Ang masayang puso daw ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo na mga buto. So dito, kitang-kita mo lagi yung laging malungkot, laging nababalisa, may arthritis, may rayuma. Siguro itong may rayuma. No? So, dapat pala sa atin laging masaya ang puso. At ito'y ayaw na ayaw ng kaaway, kaya gusto ka laging malungkot, lagi ka nag-aalala. Dahil pag pala tayo masaya, ito ay parang gamot. Nagpapasigla sa atin. At ang buto mo siguro sariwan-sariwa, kaya pati balat sariwa. Pansinin niyo yung laging nag-aalala. Mukhang matanda, mukhang ampalaya, ang daming puting buhok. Hukot, di ba ang pangit? Mukhang ampalaya, hukot. Pagkatapos ano pa? Tuyo yung buto, may arthritis, tapos pipilay-pilay pa. Di ba napakapangit? Ang pangit ng itsura. Kaya pala ayaw ng Diyos na tayo ay nag-aalala, may kabigatan sa puso. Kaya pala niya tayo tinuturuan na huwag mag-alala. Dahil ito mangyayari sa'yo. Kaya makikita mo yung mga mayroong arthritis, no? Ito ang problema. Yung laging masakit ang buto. Sabi ko, alam ko na ngayon kung bakit maga yung dito ko, yung mga joints ko, no? Dahil isa ako sa biktima ng worries and fears. Na hanggang ngayon, nararanasan ko yung consequence. Kasi hindi ko to alam. Na kaya pala ang gusto ng Diyos, lagi tayong magalak. Ang gusto ng Diyos, hindi tayo nalulungkot. Hindi tayo nababalisa at hindi tayo natatakot. Kasi meron palang epekto sa atin. Don't you know that worries is a major threat to our health? Ito ang pagsisimula ng heart disease. Kaya ayaw ng Diyos na meron tayong kabigatan sa puso. Sisirain ito ang puso mo. Pero maraming tao ang lagi na lang nag-aalala. Kanina nga may kausap ako eh. Sabi ko, "Bay, huwag ka na mag-aalala.
Pwede ba naman kanya hindi mag-alala? Sabi ko, pwede. Basta ka ako, huwag ka na mag-alala. Hindi pwede hindi mag-alala. Sabi niya. Pero sabi ko, masama pala ang epekto ng laging nag-aalala. Matutuyo ang buto mo. Kaya pala minsan nangihingi sa akin ng gamot. Pantanggal ng arthritis. Proverbs 13:3. He that keepeth his mouth, keepeth his life. But he that openeth wide his lips shall have destruction. Sa Tagalog, siya daw nag-iingat ng kanyang bibig. Ibig sabihin, hindi laging nagrereklamo, hindi nag-aalala, hindi lumalabas dito yung takot. Ang sabi, ay nag-iingat ng kanyang buhay. Kaya pala, we must watch our words. Pag hindi ka naging maingat sa pagsasalita, hindi mo rin iniingatan ang iyong buhay. Amen? Ngunit siyang nagbubukang maluwang ang kanyang labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Ibig sabihin, pag masyado ka palang madaldal, marami kang sinasabi na walang kwenta, ipinapahamak mo ang buhay mo. Para ka na rin palang nag-suicide. Kaya pala nandito lahat sa bibig natin. Kaya tingnan niyo yung laging mura ng mura, ang dami niyang sakit. Yung laging alala ng alala, laging natatakot, ang dami niyang sakit. Tama, di ba? At marami tayong kilalang ganyan. Yan yung mga taong atheists. Sila ang mga taong hindi naniniwala na may Diyos. Pero sinabi na ng Diyos, huwag kang mag-ingat kang magsalita, huwag kang laging mabalisa, huwag kang matakot. Sinabi na ng Diyos ang magiging sakit mo. Matutuyo ang buto mo. Kaya pala namamaga kasi nawawala yung langis ng buto. Kaya laging masakit ang paa. Ito yung full of worries. No? So, ayaw ng Diyos na nagagalit tayo, ayaw ng Diyos din na nalulungkot, ayaw din ng Diyos na ikaw ay laging nag-aalala. Napakabuti ng Diyos, ayaw niya. Ang gusto niya lang sa atin, nagtitiwala at laging nagagalak. Kita niyo yung mga malungkutin. Ang sabi sa Proverbs, pag ang tao daw malungkutin, ay nagpapaiksi ng buhay. Kita niyo yung malungkutin. Kaya pala laging inutos ng Diyos, Philippians 4:4, magala kayong lagi. Inuulit ko, magala kayong lagi. Dahil ang gusto ng Diyos, long life. Gusto mo ba ng long life? So, lagi ka magsaya. Huwag tayong laging mukhang ampalaya, no? Ang pangit. Bago ito palang may kabigatan sa puso, nagpapahukot. Kuba na, mukha pang ampalaya. Pangit. Bago pilay pa. Di ba? Isipin natin ang pangit, di ba? Grabe. Kaya pag may nakita kayong ganyan, alam nyo na ang kanyang laging ginagawa. Laging nag-iisip. Ano, tigla? Na? Yun na. No? So, worry, sinabi ng Diyos sa Matthew 6:25 and 26. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-worry tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakanin, iinumin o susutin. Dahil kung binigyan daw tayo ng buhay ng Diyos, ay bibigyan din naman daw tayo ng pagkain at isusuot. Ano ba mahirap ibigay? Yung buhay o pagkain? Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Dahil kung binigyan ko kayo ng buhay, bibigyan ko din kayo ng pagkain. Napakabuting Diyos. Pero ito lagi ang problema ng tao. Kaya makikita natin dun sa Matthew 6:32. Ang lagi daw nag-aalala ng kung anong kakanin, iinumin at dadamitin, ito yung mga taong atheist. Hindi naniniwalang may Diyos. At ang sabi din sa Matthew 6:8, alam na ng Ama na kailangan natin ang lahat. Kaya sabi, huwag kayong mag-alala. Magpasalamat na lang kayo. Anong gagawin ko? Ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Hindi niya sinabi, huwag kang maghanap buhay. Kasi baka sabihin, sabi ng Diyos, huwag daw mag-alala. Kaya andito lang ako, nga. Ay, hindi pwedeng ganun. Ang sabi ng Diyos, ang aalisin mo pag-aalala, hindi hanap buhay. Maliwanag ba yun? Baka mamaya sabi ni Pastor ay wag daw mag-alala. Di andito ako, naghihintay. Nga. Hindi pwede yun.
No? So, kailangan natin ang wisdom dito. Ang sabi ng Diyos, 6 days to work and 1 day to God. No? So, may work na sinasabi ang Panginoon. Tapos, tignan nyo sa verse 26. Ang sabi rito, 25, dahil kung binigyan daw tayo ng Diyos ng buhay, ang sabi, siguradong bibigyan din daw tayo ng pagkain at isusuot. Verse 26, biglang nag-shift. Tingnan ninyo daw ang mga ibon sa himpapawid. Biglang nag-shift sa ibon. Bakit? Alam naman natin ang ibon hindi naghahanap buhay. Hindi rin nag-aani. Hindi rin sila nag-iimbak ng pagkain sa bodega. Pero pinapakain daw ng Diyos. At tapos, ang sabi ng Diyos, mas mahalaga kayo sa ibon. Ang ibon, nilikha kong hindi ko kamukha. Kayo, nilikha kong kamukha. Ano ngayon ang ipag-aalala mo? Amen? So we will declare tonight that worry is gone already. Amen? Bakit kaya ayaw ng Diyos na tayo nag-aalala? Alam niyo ba, number 1, that worry is inspired by fear. Pag ikaw pala yung nagwo-worry, ikaw ay may takot. At sino naman tong takot na ito? Fear is a spirit. 2 Timothy 1:7. Ang sabi ng Diyos, hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Ang binigay ko sa inyo ay spirit of love, power, and sound mind. Yun daw ang binigay sa atin, power. Hindi niya tayo binigyan ng spirit of fear. Hindi yan galing sa akin. Kaya pala, yung worry at saka yung fear, yung pala yung source ng bawat isa, doon pala humuhugot ng lakas. Ang fear, kumukuha ng lakas sa worry. Ang worry, kumukuha din ng lakas sa fear. So, magkakambal ito. Meaning, pag ikaw nagwo-worry, merong evil spirit. And his name is an spirit of fear. So, paano mo ngayon yung palalayasin? We have power and authority, right? Na para palayasin ang evil spirit. Palayasin mo ngayon. Sino? The spirit of fear. Para makikita nyo, mawawala ang pag-aalala nyo. Kailangan nating i-exercise ito. Kabuntik na akong patayin ng demonyong ito. Hindi ko naman kasi alam na yung takot ay demonyo. Kaya kailangan natin gamitin yung ating authority. Amen? So, practice. Sabi nyo, spirit of fear, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. And you will speak the word. Sabi nyo, ang Diyos, binigyan ako ng buhay. Ang Diyos, mahal na mahal ako. Ang sabi ng Diyos, alam niya na lahat ang pangangailangan ko. Kaya hindi ako mag-aalala. Patuloy pa rin ako magtitiwala sa Kanya. Iparinig niyo yan sa demonyo. Kasi ang spirit of fear, andyan lang. Tinatakot ka ng tinatakot. At hindi mo siya nakikita, bulong siya ng bulong sa'yo. Kaya ikaw ngayon, alala ng alala. Parami ng parami. Kaya anong mangyayari sa'yo? Sakit. Kaya maraming sakit sa puso. Naha-high blood. Tumataas ang dugo sa kaiisip. At ayaw ng Diyos na tayo nag-aalala. Kasi sabi ng Diyos, bakit? Kaya nyo bang pahabain ang buhay nyo kahit 1 cubic lang? Kung kayo mag-aalala? Di ba hindi? Kaya sabi ng Diyos, huwag. Makakasama yan sa iyo, anak. Magkaka-arthritis ka na, high blood ka pa, lalaki pa ang puso mo. Ang dami mong sakit. Amen? Kaya pala ang Diyos, ang dami niyang salita na huwag. No? And then, worry is a perversion of mind. Ito daw ay salungat sa ating isipan. Alam niyo ba na tayo nilikha ng Diyos? God created us and gave us the power to meditate. No? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos to create through meditation. Pero alam nyo ba yung power na yan na binigay sa atin ng Diyos? Hindi natin nagagamit ng tama. Ito ay unique and wonderful mental power called meditation. Alam nyo ba na meditation at worry ay pareho lang? Kita nyo ha?
Di ba pinag-aralan natin ng meditation is to hear, store, di ba? And then chew it again. Yun yung meditation eh. Na kapag ikaw ay nagbasa, tapos isipin mo, tapos bulay-bulayin mo, tapos solohin mo, ilagay mo sa puso mo, tapos ilabas mo uli, nguyang-nguyain mo uli, bulay-bulay. Tapos makakapag-create ngayon yun, yung salita na yun, makikreate nun kung ano yung sinasabi mong word of God. That's meditation. Pinaulit-ulit mong sinasabi yung salita ng Diyos. Okay. Tingnan nyo ang worries. Di ba ang worries, ito yung iniisip mo, sa negative side naman to ng meditation. Ito yung iniisip-isip mo, pumasok sa isip, nilagay mo sa puso, mamaya andito sa puso, mamaya ilalabas mo na naman. Kaya maya, wala ka ng, pag may kausap ka, nawawala ang pag-aalala. Mamaya, pag nag-iisa ka na naman, huhugutin mo na naman yan. Eto na naman, rinding-rinding ka na. Alala ka na ng alala na naman. Di ba the same? So nagagamit yung ating mental power na dapat gamitin dito sa meditation of the word, ang minemeditate mo ngayon is your problem. Kaya ngayon, nangyayari ngayon, yung worries mo na yon, nagiging faith ngayon. Pag pinaniwalaan mo yung pag-aalala mo, mangyayari ngayon. Proverbs 23:7, as man thinketh in his heart, so is he. Di ba? Kung ano daw yung pinaniniwalaan mo, mangyayari. Kung ano yung iniisip mo lagi, mangyayari. Kaya pala tayo, sabi ng Diyos, huwag ka mag-alala. Delikado ka. Mangyayari yung negative na iniisip mo. Amen? Hindi ka pa makakatulog pag gising mo, may kulaba ka sa mata. Bakit? Saka iisip mo. So, hindi maganda ang bunga pala ng worries. It is inspired by fears, by the evil spirit, the spirit of fear. Pag pala tayo may worries. So, dapat, anong gagawin? Magpalayas. Sino palalayasin? Hindi spirit of worries, wala nun. Spirit of fear. Ang palalayasin mo. Sino palalayasin? Okay. Ang worry will rob your joy. Kapag ikaw nagwo-worry, ninanakaw nito yung kagalakan mo. Hindi ka masaya. Lagi kang malungkot. Ganyan pa. Ang haba ng mukha mo. Hinihila ng lupa. Gusto ka nang patayin. Gusto ka nang ilibing. Will rob your joy. Lagi kang malungkot. Tapos, yung likod mo, gustong-gusto nang pumunta sa lupa. Hukot. Di ba? Ang pangit. Ayaw ng Diyos na pumangit tayo kasi we are created in the image of God. Kaya ayaw niya na yung mukha niya, hukot. Sabi niya, hindi naman ako hukot, ikaw hukot. Bago ikaw, tuyo pa yung buto mo, ang buto ko naman hindi. Nakakaya sa Diyos. Alam niyo bang napapahiya ang Diyos every time na tayo nag-aalala? Kasi ang warriors are atheists. Ang laging nag-aalala ay hindi naniniwalang may Diyos. 2 Kings 3:18. Ang sabi rito, this is an easy thing in the eyes of the Lord. Ang lahat daw ng bagay ay madali lang sa Diyos. It's very easy in the eyes of God. Pero in our eyes, parang ang hirap. That's why we need God. Amen? Na kapag ikaw ay nagwo-worry na, hey, anak, andito lang ako. No? Kaya kita nyo, ang worry, concentrating your mind on fear rather than faith. So pag ikaw nagwo-worry, hindi ka nagkakaroon ng faith, nawawala pa yung faith, kundi ang fear mo ay lumalaki ng lumalaki. Ang demonyo nag-i-invite ng mas marami pang demons. Kuyugin natin to. Meron akong kasama sa munisipyo. Kaibigan ko to, namatay to sa spirit of fear. Namatay siya, sayang bata pa, 30 plus lang, 31. Bali, dalawa na, isa taga DSWD. Nakita ko siya, ganun siya, Hato, bakit niya ganyan? Takot na takot siya sa utang. At nung nireview ko, nandun sa City Hall, nandun kami sa may tubig doon, nung pinag-pray ko siya, talagang na-slain siya. Kaya lang, nung oras na yon, gumanda yung pakiramdam niya dahil lumayas yung demonyong spirit ng takot.
And then alam nyo, ilang araw lang namatay. Kinuyog siya ng mas marami. Kasi hindi siya naniwala. No? Guro sabi, naku, baka mahagipulin ni Susan yan, delikado tayo. Pinatay siya. So yung fear, bago kayo patayin ng fear na ito, itong demonyong ito, palayasin nyo. You have power and authority over demons. Ipinakikilala ko sa inyo na ang takot ay isang demonyo. Kaya hindi nyo dapat yan ninanam-nam-nam na natatakot ako nga, tatakot ako. Dadagdagan mo pa yung takot mo. Nagdadagdag ka ng demonyo. Kaya huwag nyo tatakutin mga anak nyo. Huwag. Okay? Kapag may takot ka, ibig sabihin may nakakbay sa yung demonyo. Amen? Pero sabi ng mga alagad, diba? Ano hiningi ng mga alagad? Fear ba? Hindi. Sabi niya, Lord, increase my faith. Ang hiningi ng mga alagad ay faith, hindi fear. Kaya pala sabi ng Lord, stop worrying. Dahil lumalaki ang fear mo, nawawala ang faith. At nagagalit ang Diyos kapag maliit ang faith mo. Marami siyang pinagalitan. Alam natin mga alagad, nagagalit siya pag maliit ang faith. Kaya nung maintindihan nila, ano hiningi? Lord, increase my faith. Pero marami sa mga anak ng Diyos, dahil hindi ito alam, na parabang okay lang mag-alala. Parabang pag nag-aalala, may nangyayaring solusyon. Wala. Nagdadagdag ka lang, nag-iimbita ka lang ng demonyo sa bahay mo. Nag-iimbita ka ng sakit. Nag-iimbita ka ng gastos. Kapag ikaw ay nag-aalala. Amen? So, it's about time na tuldukan natin ng worry. Pag naisip mo ang worry, ibig sabihin, ikaw ay isang atheist, at ang isang atheist ay hindi naniniwala sa Diyos. So, pag meron nag-aalala, bakit? Di ba Kristiyano ka? Di ba anak ka ng Diyos? Bakit parang kung kumilos ka, wala kang Diyos? I-rebuke nyo. No? Kaya nga, Hebrew 11:6, for without faith, it is impossible to please God. And those who come to Him must believe that He exists. Kita nyo ang faith? Ang faith daw, ang pananalig daw ay naniniwala ka na paglapit mo sa Diyos, andun ang Diyos. Naririnig ka. At siya daw yung nagbibigay ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Naniniwala sa Kanya. So ano bibigay sa'yo? Reward. Those who come to Him in faith. Pero pag lumapit ka sa Diyos na, Lord, andyan na po yung maniningil. Ay, nako. Demonyo, andyan na uli. Wala, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Kasi ang Diyos ay kumikilos by faith alone. Not by fear. Na kaya ikaw ay maraming takot. Tapos sasabi mo, sisisihin mo yung salita ng Diyos. Nanalangin naman ako, Susan bakit ganun? Walang nangyari. Paano nananalangin ka? Takot na takot ka. Amen. Dati sabi ko, bakit ganun? Faith sila ng faith. Ako gusto kong i-release yung faith ko. Hindi ko ma-i-release. Baka katulad po rin kayo. Alam niyo kung bakit wala akong ma-i-release na faith? Wala kasi akong salita. Hindi kasi ako nagbabasa ng Bible. Ang faith pala ay nanggagaling dito. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Dito nanggagaling ang faith. And Jesus is the author of faith. Amen? Kaya sasabihin mo, paano ba manalig? Magbasa ka para madagdagan ang pananalig mo. Ito lang pala. Kaya kung ikaw walang panahon dito, ay puro fear ang mangyayari sa'yo. Hindi ka mananalig sa Diyos. Kasi ito ang panggagalingan ng pananalig. Walang iba. Hindi nabibili ang pananalig. So, ikaw ang masusunod kung ganong karami ang gusto mong idagdag sa pananalig mo. Kung ganong karaming salita ang sasauladuhin mo, ilalagay mo sa puso mo, na para pagkailangan mo sa oras ng iyong problema, huhugutin ngayon niya ni Holy Spirit, ipapaalala sa iyo ngayon yung mga pangako ng Diyos. Kaya andun ang pananalig mo, ay teka, sabi ng Diyos nga pala ganito. Sabi ng Diyos, huwag akong mag-alala. Alam na ng Diyos yung pangangailangan ko. Kaya Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan anong dapat kong gawin. And then the Holy Spirit will give you wisdom kung anong gagawin mo. Okay? Hindi yung lagi kang aligaga. Tatakot ka. Hindi ka papasok. Bakit? May maniningil. Babarilin daw.
So, hindi maganda yung no, lagi silang nananakot. No? So, worry is the anxiety of the mind and heart. Ito daw ay pag-aalala ng isip at puso. Isipin nyo ang hirap na hirap, your soul. Di ba ang isip at puso? The emotion is our soul. Kaya, the Word of God is the food of the soul. Kaya yung mga laging hirap na hirap ang isip, bigat na bigat ang puso, ang kailangan mo lang ay salita ng Diyos. This is your medicine. Amen. This is your medicine. May problema, oo. Pero, alam nyo, ang gaang sa isip, ang gaang sa puso. Bakit? Ay, meron kang salita sa iyong puso na siya nag-iingat sa iyong puso't isip. Sino yun? Jesus Christ. The author of faith. The author of the word. Kaya napakahalaga. Kaya kung wala kang Bible, at yung Bible mo puro alikabok na, kawawa ka naman. Ang dumadami sa'yo alikabok, hindi ang pananalig mo. Amen? Nawa magrema sa atin lahat. Nang isang taong nag-aalala ay isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Sa akin, nagrema tong mabuti, nawa sa inyo ay magrema din. No? Kaya, alam nyo ba na ang meditation ay ibinigay sa atin ng Diyos at ang meditation is inspired by faith. Kaya Joshua 1:8, anong sabi ni Joshua? Meditate the Word of God. Ano meditate? The Word, not your problem. Kapag mineditate mo yung problem, hindi na meditation ang tawag doon. Worry na yon. Amen? Sabi, this book of the law shall not depart from your mouth. Huwag daw natin itong aalisin sa ating bibig. Na dapat pag may dumating na problema, ikaw ay magpakawala ng sandata mo, tabak, lalabas sa bibig mo. Ano yun? Hebrew 4:12, that the word of God is two-edged sword. May lalabas na tabak dyan. In Jesus' name, susunugin ngayon yan ng pangalang Jesus. Merong apoy sa pangalan ni Jesus. Because God is consuming fire. Ang tindi ng kapangyarihan natin. Pero maraming Kristiyano, huko. Di ba? Pipilay-pilay. Ang dami, may sakit. Ito lang pala, worry. Na para bang binibigyan mo ng legalism yung pagiging warrior mo. Okay lang to, hindi naman to kasalanan. Sinong may sabi sa hindi kasalanan? This is a command. Do not worry. It is a command. Kaya pag ikaw nagwo-worry, abay, binabiolate mo yung utos ng Diyos. Hindi ka nasunod. Akala mo hindi kasalanan? Kasalanan ang mag-worry. Hello? Kaya bawal mag-worry. Amen? Hindi ka nga pumatay ng tao, punong-puno pa naman pag-aalala, patay ka rin. Akala mo ba? So, dapat pala yung binigay sa atin ng Diyos ng mental power called meditation kasi it allows more ideas to press more deeply into the soul. Pag nagme-meditate pala tayo ng Word of God, ang apektado rito ay yung soul mo. Ano ba yung soul? Isip, emosyon, desisyon. Kaya pala sabi ng Lord, huwag mong alisin sa bibig mo Word of God. Meditate it day and night. Ito yung i-meditate mo. Bubulay-bulayin mo. Lumalabas dapat sa bibig mo. Yung pangako ng Diyos. Hindi yung mga utang mo lagi mong sinasabi. Yung problema mo lagi sa asawa mo. Problema dun sa mga anak mo. Hindi yan dapat. Ang dapat ang gusto na lumabas ng Diyos sa bibig natin is the Word of God. Kasi ito ay sword of the Spirit. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. At dito lang siya kikilos. Are you learning? Amen. No? So, meditation is designed by God for us to grow and increase in understanding and live a lives of greater depth. Ibig sabihin, ito daw meditation na to ay ibinigay daw sa atin ng Diyos para daw tayo ay mag-grow in faith at mag-increase, madagdagan daw to yung ating pangunawa at para mabuhay daw tayo dito sa lupa ng mas malalim pa ng pagkaunawa sa Kanya. Kaya,
Ninanakaw ngayon ng kaawayan. Yung meditation natin ginagamit sa worry. Kaya yung worry mo ang nangyayari, hindi yung Word of God. Nakukuha ninyo? Akala ko ang worry napakasimple. Hindi pala. Papatayin ka pala nito. Gagastos ka ng malaki sa kagagamot mo. Dahil lang dito sa bagay na to na hindi natin alam. Amen? So, ang meditation and worry grows, ito ay lumalaki from the same process, but inspired by fear. So, ang meditation at worry, the same. Pag nag-meditate ka ng Word of God, mag-i-increase yung knowledge mo. Pag nag-meditate ka man ng problem, mag-i-increase naman ng fear mo. So, magkaiba. Fear, faith. Alin ang gusto mong palakihin sa kaluluwa mo? Takot o pananalig? Sabi ng Diyos, kung walang pananalig, hindi ako matutuwa sa'yo. Sabi naman ng demonyo, pag malaki takot mo, tuwan-tuwa ako sa'yo. Kukuyugin kita. Mag-iimbita pa ako para hindi ka na makaalis. Sayang ang kapangyarihan natin. Kaya lalapit pa lang, natatakot ka pa lang, mag-review ka na, hindi na makakalapit. Hindi kita pinapayagan lapitan ako, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus. Magpapahabol pa lang sa tayo, no, wala kang ulam mamaya. No, wala akong ulam. Sabi ng Diyos, huwag ako mag-alala sa kakainin ko. No? Laging Diyos, tataas natin. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Binigyan niya ako ng buhay, bibigyan din niya ako ng pagkain. Yun ang sabi ng Matthew 6. Ang pakakawala natin, yung sinabi niya, yung pangako niya. Di ba? Ang ganda ng Matthew 6:25. Kung binigyan niya kayo ng buhay, bibigyan din daw tayo ng pagkain at susutin. Ano pa ngayon ang pag-aalala mo? Wala na. Kaya pala ang worry ay kapangyarihan ng kaaway para hindi natin magamit yung mental power natin na para tayo makapag-create. Alam niyo ba ang meditation? Ito ay meditation ay parang nakatingin ka dun sa isang diamond na yung apat na sides niyan, yung 4 sides niyan, tinitingnan mo. Ibig sabihin, nakakapag-create ka ng ideas through the power of your mind. Yun ay galing sa Diyos. Na ninanakaw ng kaaway na ginagamit in the negative side. Meditate din. Kaya lang problema. Kaya hindi na meditation tawag doon. Worry na. Amen? Napakabuti ng Diyos, di ba? Kamuntik na akong patayin talaga nito. Talagang alam nyo, totoo yung ito eh. Dahil ako noon, nung nangyari yung takot ako, dahil hindi ko naman alam na ang takot ay demonyo. Ayan, nasaksihan ng asawa ko yan. Gumaganong-ganon na yung dibdib ko. Siguro napakarami ng demonyo sa akin. Tapos ang buto ko, masakit lahat. Nagpa-check ako ng akala ko, may sakit ako. Sabi ko, bakit pabalik-balik? Bakit ganun? Pag pinag-pray ko, nawawala. Pag pupunta rito, pupunta naman dito. Sabi ko, hindi ko alam na demonyo yung takot. Tignan ako mamatay dito. Huli na nung malaman ko ito. At alam niyo ba ang nagwala sa akin dito? Buti na lang, nagrema sa akin yung sinabi ni Pastor Noli, huwag kang mawawala ng salita ng Diyos sa bibig mo. Hindi ko naman alam, hindi naman niya sinabing sword ito, na ito yung tutusok sa mga demonyo. Once na sinabi ko to, basta sinunod ko lang, I speak the word of God. Sabi ko, ang sabi ng Diyos, huwag akong matakot. Siya yung aking Diyos, siya yung aking lakas, siya yung aking kanlungan. Tapos mamaya matatakot na naman ako. Sasabihin ko na naman yung word. Mawawala na naman. Mamaya andito na naman. Kasi kino-confess ko lang word. Dapat pala palayasin ko siya. Yun ang kulang. Baka yun din ang ginagawa ninyo. Nagpe-pray naman ako. Nagpe-pray ka, hindi ka naman nagre-rebuke. Iba po yung pray, iba yung rebuke. Ang sabi ng Diyos, resist the devil and he will flee from you. So you are the one who is responsible to rebuke demons. Ikaw mismo yung pag-pray mo nga ako, palayasin mo nga yung mga demonyo sa akin. No! It's not biblical. Ang sabi ng Diyos, ikaw mismo, may kapangyarihan ka, binigyan kita, pare-pareho kayo, gamitin mo. Exercise your power. Amen? Hindi yung, nung dalaga ako, takot na takot din ako, nagkakanda sakit-sakit yung ganito ko, nadadali ako sa hagdan. Takbuhan kami. Sa takot. Hindi ko alam. Ito palang takot, napakatindi.
No? So by worrying, people take the power of meditation and apply it to possible wrong, to evil that may happen. Ibig sabihin na sa pamamagitan daw ng ating pag-aalala, yung power of meditation tuloy natin ay nagagamit ngayon sa mali. Kaya ang evil na iniisip mo na yung kinatatakutan mo ngayon na mangyari, nangyayari. Kasi may meditate mo, baka ganito mangyari sa'yo, baka makulong ako. Makukulong ka nga. Kasi iniisip mo eh. Ang sabi ng Proverbs 23:7, as a man thinketh in his heart, so is he. It will come to pass. According to your faith, be it done unto you. Kung ano iniisip mo, mangyayari. Kasi we have the power from God. Nilikha tayo ng Diyos na ganun. Kaya nga kita nyo ang mga tao, mga scientists, mga ang gagaling maggawa ng mga computer, it comes from God. Dahil doon sa isipan nila na yon, galing sa Diyos, nagagamit nila yon. Kaya ikaw may isip ka rin gamitin mo. No? We have the Holy Spirit, pare-pareho tayo. No? So worry and meditation is the same. It's not a subject growing to our soul. So, if you are inspired by fear, worry grows. So, kapag ikaw ay lumalakad sa pagkatakot, ang pag-aalala mo, palaki ng palaki yan. Bakit? Takot ka ng takot eh. So, kailangan i-deal mo yung takot para mawala yung worry, para mag-subside. So, sino may kagagawan? Demonyo. Demonyong spirito. Anong pangalan niya? Spirit of fear. So, yung i-rebuke nyo, dapat tumbok. Spirit of fear. Amen? So, kailangan natin itong ginagawa. Kasi pag hindi nyo ito ginawa, pag lagi kang takot, alam nyo ba, magiging stronghold ito. Tapos, ito yung magpapahina sa'yo. Sipin nyo, no? Dahil lang sa takot, sa pag-alala, hihina ang katawan mo. At pag naghina yung katawan mo, andito na yan sa isip mo. Ibig sabihin ng stronghold, nagkukuta na sila rito. Meron na silang taguan. Nandito na lahat yan. Hindi ka na ngayon makalabas. Ikaw ngayon na may-ari ng katawan, hindi na ngayon ikaw. Meron na tuloy ngayon nagmumold sa'yo. Andun ngayon sa loob ng katawan mo. Nag-dictate sa'yo. Yung spirit of fear. Kaya minsan, lagi ka natatakot. Kasi bakit nandun sa loob? Meron ka namang kapangyarihan magpalayas. Palayasin mo. Kesa ikaw ang palayasin ng Diyos sa langit. Sabi ng Diyos, binigyan kita ng power, hindi mo nang ginamit. Bakit? Nahihinaan ka ba? So, you are an atheist. Hindi ka naniwala kaya hindi mo ginamit. Kaya no sabi ng Diyos, hangal ka. At ang hangal hindi papasok. Sino yung hangal? Yung hindi nagsagawa ng salita. Amen? So, maraming hangal na Kristiyano. Kasi bakit? Nakinig, hindi naman sinagawa. May problema, sinasabi na ako ng dapat gawin, hindi ginagawa. Kaya alam nyo, pag hindi kayo nakaalis dyan, paulit-ulit yung problema na yan. Hanggang sa mapagtagumpayan nyo. So, worry is a major threat to our health. Ang trabaho ng worry ay ikaw pahinain at ito ang magiging daan para ikaw magkaroon ng heart disease. It's a major threat. Hindi minor, but major. Ang gastos nito. Bakit? Hindi naman kaya ng gamot ang demonyo Si Jesus lang natatakutan ng demonyo. At meron kang authority. Hindi mo kailangan ng gamot. Ang kailangan si Jesus. Amen? Natututo kayo? Amen. Napakaganda ng mensahe na ito, no? Tapos pag ikaw ay nag-aalala, it will lead you to mistakes. Hindi ka kasi makapag-concentrate sa trabaho mo. Bakit? Katulad nung nangyari sa ating kapatid, alala ng alala, naglalaba yung lahat ng laba, maasim. Pati siya, maasim. No? Kasi nga, full of worries. Kaya ngayon, gusto mo malengke, kahit walang pera, naglalakad, wala na. Bit-bit na siya ng demonyo Mamamalengke, may dalang basket, wala naman dalang pera. Inakay ng demonyo, na spirit of fear. Natatakot siya, walang kakainin ng mga anak, walang padala ang asawa. Kaya sabi ng demonyo, halika, mamalengke tayo. Sama naman siya, kuha siya basket. Sunod siya.
Buti na natawag siya ng anak niya. Ma, saan pupunta? Mamamalengke. Mama, wala kang pera. Ha? Wala ba akong pera? So, blinding the mind. Trabaho yan ng the God of this world. At siya ay si Satan. Di ba? Kaya dapat maging alerto tayo. Now, tanong nyo naman, paano ko naman ma-overcome yung worry na yan? Gusto nyo bang malaman? How? You just speak the word. Kasi ang word ay sword. Sino kalaban natin? Ibig nyo ang word of God, tawag dito ay espada ng espiritu. Sino ba kalaban natin? Masamang espiritu. Tayo naman ay pisikal. So, kailangan mo ng spirit. Sword of the spirit. Amen? So, pag ikaw ay nagwo-worry, speak the word. Sa kaya napakalaga na yung mini-memorize na word. Pag wala kang mini-memorize, walang huhugutin. Kasi ang huhugot yung Holy Spirit. Ano huhugutin niya? Word. Yung sword. Wala namang mahugot sa'yo. Bakit? Wala kang nilagay na word sa puso mo no? Alam niyo ba ang worry, hindi natin ma-overcome by not thinking it. Sabi mo, hindi na ako nagwo-worry. Bakit? Di ko na iniisip. Hindi ka magtatagumpay doon. Lagi niyang iisipin at lagi niyang ipapaalala sa'yo ng demonyo. So, dapat palayasin mo yung demonyo na nagbibigay ng alaala sa'yo. At siya ay si Spirit of Fear. Amen? So, doon natin yan lagi ma-overcome ang worry. Why? Because worry is a spiritual warfare of the mind. Ito daw ay labanan. Saan? Sa isipan. Kaya sabi ng Lord, do not conform, but be transformed by renewing of your mind. Mag-renew na kayo ng mind nyo. Ano ilalagay mo sa mind mo? Yung dating bulok dito na natutunan mo sa mundo, i-delete mo lahat. Paltan mo ngayon ng Word of God. Renew your mind. Para makakilos na mabuti ang Holy Spirit sa iyong buhay. No? So, ma-overcome natin ang worry by using our power of meditation by meditating the Word of God. Huwag mong i-meditate, huwag mong bulay-bulay ng problema mo. Paano yung tuition fee ng anak ko? Layo pa, iniisip mo na ngayon. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong isipin yung bukas. Hayaan mo yung bukas ang problema sa Kanya. Isipin mo lang yung ngayon. Amen. Kita mo, buhay ka pa rin naman hanggang ngayon. Nakapag-aral pa rin. Nakatapos ang mga anak ko. Hindi ako nag-alala. Pero ang anak kong isa, napatigil. Bakit? So, andun ako sa problemang full of worries and fears at that time. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang naging desisyon ko, negative, tumigil ka. 1 taon. Akala ko hindi na mawawala yung heart palpitation ko. Sabi ko dun sa isang katulong ko, sabi niya, alam mo, nagkaganyan din ako ate Sabi ko, nawala na ba ngayon? Sabi niya, wala na. Sabi ko, kailan kaya ito mawawala? Ang hirap. Yung lakas ng kabog ng dibdib, hirap na hirap ako dito. Salamat sa Diyos. Alam niyo, binigyan pa na reseta ng gamot para dun sa heart palpitation na yun. Pag umiinom ako, nawawala. Mamaya, ito na naman. Hindi man pala gamot ang kailangan pala si Jesus. Dahil hindi pala kayang palayasin ng gamot ang demonyo. Kaya sabi ni Jesus, mangaral kayo sa salita ng Diyos. Bakit? Kapag sila naniwala, bibigyan ko ng kapangyarang magpalayas ng demonyo sa pangalan ko. Amen. Napakasimple lang pala. Hindi siya magastos. Amen? Philippians 4, 8-9. Kaya ang sabi rito ni Pablo, isa-isip daw, alin, ang mabuti, ang kapuri-puri, ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis at maganda, at kanais-nais. No? Kagalang-galang. Ito pa yung lagi nating ilagay sa isip natin. Verse 9. Tingnan nyo. Ano ang sabi rito? Isagawa ninyo lahat ang inyong natutunan, tinanggap at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo daw ang alin? Ang Diyos na nagbibigay ng alin? Kapayapaan. Yung pala yung gusto ng Diyos na nasa isip natin, hindi yung puro problema. Sabi ng Lord, do not worry, anak. I'm here.
I'm still exist. 1 Peter 5:7. Ito yung dapat mong ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, ipagkatiwala mo sa akin lahat ang kabalisahan mo. Hinihingi ng Diyos. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Sipin niyo ang Diyos natin, sobrang laki ng malasakit sa atin. Sabi niya, bigay mo sa akin lahat ng kabalisahan mo. Akin na. Pastora, paano ba yung kabalisahan? Nasa Pilipos 4:6 ang sagot. Anong sabi? Kabalisahan, lumapit kayo sa Diyos, dalhin niyo sa Kanya ang kabalisahan, sa pamamagitan daw ng panalangin na may kasamang pasasalamat. Thank you na God. Bakit? Solve ang problema mo. Kapag dinala mo sa Kanya. Through prayer with thanksgiving. Pinapahirap natin yung madali. Ay nakasulat naman pala kung anong gagawin. Amen. Mahirap ang may sakit, magastos. Kaya dapat yung word na binubulay-bulay. Alam niyo ba nung nasunog yung katabi dyan, ito lang yung verse na binitawan ko noon. Romans 10:13. Ang sabi doon, sinasabi ng kasulatan, maliligtas lahat ang tumatawag sa Panginoon. Ito yung paulit-ulit yung sinasabi, Panginoon, sabi mo, maliligtas lahat ang tumatawag sa iyo. Yun lang ang binibitawan kong word. Noong nagkaroon ng sunog dito, na kami na ang susunod. At hindi, talagang totoo. Niligtas tayo ng Diyos. Bakit? Tinawag ko siya. Kinote ko yung word niya. Dahil pangako niya to eh. Di ba tayo? Di ba sabi mo, pupunta ka dito, ba't di ka nagpunta? Nahihiya ka kapag binabalik sa'yo yung ipinangako mo. At ito'y pangako ng Diyos. Kaya Lord, sabi mo, maliligtas lahat ang tumatawag sa pangalan mo. So dapat napakahalaga na meron tayong minimemorize. Awit 91 verse 14. Kita nyo to, no? Ang sabi rito, sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang mga umiibig sa akin at kumikilala sa akin. Take note of the word kumikilala. Ibig sabihin, hindi ka isang atheist. Kasi pag tumawag ka sa Kanya, ibig sabihin, naniniwala ka na may Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya sabi niya, ililigtas ko at iingatan ko ang umiibig at kumikilala sa akin. At kapag sila ay tumawag sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Verse 16, bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagligtas. Awit 91. Napakasarap, bulay-bulayin ng mga salta na to. Ang ganda ng pangako ng Panginoon, walang rejection. Ano lang kulang natin? Pagtapit, pagtiwala, pagtitiwala, pananalig. At yun ang wala sa atin. Bakit? Walang word of God na minemeditate. Kaya hindi ka naniniwala. Pag may problema, bagsak. Ay ko sayang, sana nung ko pa ito nalaman. Kaya alam niyo ba yung mga Kristiyano na laging nag-aalala at punong-puno ng takot? Duda ako na nasa langit sila. Dahil kung may takot ka, may demonyo ka. At kung dito ka namatay, hindi ka pwedeng dalhin ng kung may demonyo ka. Kaya ang gusto na ng Diyos, isa lang, faith. Amen? So palakpakan natin ang Diyos. So again, gusto kong iwanan sa inyo ang salita na to, na ang nagwo-worry ay hindi naniniwala na may Diyos. So nakakaya na ngayon mag-worry. Amen. Nagwo-worry ka, sabihan mo yung asawa mo, hoy, naniniwala ka bang may Diyos? Kayang-kaya lahat ng Diyos. Amen? Kaya lagi lang tayong magalak para hindi tayong maging hukot at mukhang ampalaya. At pipilay-pilay sa laki ng magaan ng paa. Ito pala lahat ang pinanggalingan. Ang pag-aalala, baw. Amen? Kaya pala mukhang ampalaya. Dahil sa pag-aalala. Kaya maraming sakit. Marami tuloy utang. Maraming problema. Tumanda tuloy. Walang pakinabang na maganda. Ang pinaka-last mong reward, hell. Dahil hindi ka naniwalang may Diyos.
Okay? So tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. At nawa, O Diyos, yung aming natutunan ngayon sa iyo, ito ay magrama sa aming mga puso. Kami ang maging buhay na patotoo. Na kapag nag-aalala, Panginoon, amin silang sabi. Hikayatin po namin sila na magtiwala sa Diyos. Sila maniwalang may Diyos at totoo na meron. Sapagkat ang langit at lupa ay hindi magagawa kung wala ka, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hiningi po namin na pataasin mo po ang kantas ng aming pananalig. At amin pong ginagamit ang aming power and authority that you gave us, O Lord. That the spirit of confusion and the spirit of fear ay amin ang pinalalayas sa pangalan ni Jesus. Panginoon, turuan mo po ang bawat isa na patuloy na gamitin ang kanilang kapangyarihan at hindi po nila ito malimutan. Panginoon, napaka mo po sa amin, wala kang katulad. Kaya sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So if you worry, you do not believe that there is God. Kakahiya.